Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, last time, no, ang dami sa akin nagme-message nito eh. Kasi si Joshua Garcia daw, pinag-iinitan dahil sa pagiging DDS. Ito yung ano, ito yung, ah, yan no, pati itong Voice of Millennials, ah, nag-post din ano. Nung binabato ng fake news ang network mo, para i-justify ang pagpapasara ni Digong, may pribilehiyo ka na mag-fact check at mamulat, pero mas pinili mo pang maging panatiko at enabler ng isang pamilyang mapang-abuso. Shame, no? Kasi nakita nga dito, 'di ba? Ah, follower siya ni Inday Sara Duterte. Tapos basta ang daming nagsasabi katulad nito. Ah, actor na si Joshua Garcia in-unfollow si Vice President. In-unfollow niya na. Kasi alam niya siguro na ano na nagkakaroon siya ng parang backlash ano. Draws criticism after reposting TikTok about Vice President Sara Duterte's impeachment. Ito'y matapos siyang mabatikos dahil sa pag-repost ng isang pro-Duterte video sa TikTok. Ayan, sinawsawan na ni Harry Roque oh. Kakampings, huwag kayong ma-stress kay Joshua Garcia. In an industry where showing support to Inday Sara Duterte could invite cancellation, Joshua refuses to hide his political convictions. Dagang salamat Joshua for choosing integrity over manufactured image such as conviction as yours. Over manufactured image. Such conviction as yours is rare and such courage as yours to deserve respect. ABS-CBN lead star Joshua Garcia inulan ng batikos matapos ibahagi at pusuan ang video ng depensa ng... Sa akin, men, no? Mamaya, no? Meron pa akong babasahin dito regarding sa ito. Meryl Soriano and Pokwang daw defend Joshua Garcia. Sabi dito ni Meryl Soriano, magkaiba yung ano, nakatapat kay Meryl Soriano, picture ni Pokwang, picture ni Meryl. Sabi ganon, ako kasi that's his platform at doon siya naniniwala at yun ang kaya nga meron tayong freedom of speech. We are free to express our own opinions and voice sa sarili nating platform. It just so happens na meron ding opinions ang mamamayan, ang audience natin. Sabi naman netong isa, nagkataon lang kasi na artista siya, kaya madaling mapansin. Pero kung ordinaryong tao ba yan, papansinin mo ba yan? Nagkataon lang na artista siya at karapatan niya yon, hayaan natin siya. Ako naniniwala din naman ako, no, na may karapatan din naman itong mamili ng susuportahan niya. Ganito na lang pero yung mga nagko-comment, may karapatan din naman. However, instead na yung i-cancel nyo, no? Sometimes kasi iba nakikibandwagon eh. I'm so sure majority ng mga nagagalit sa kanya ngayon ay nagagalit din kay Leni Robredo din nung araw. 'Di ba? Kasi sakit ng mga Pinoy yung yung maging bandwagoner eh. Tandaan nyo ha, kaya ayaw nyo kay Duterte, tandaan nyo ha, lalo na mga kakamping. Kaya sinusuportahan nyo si Leni Robredo at kinakalaban nyo si Duterte, minsan nga si Marcos, 'di ba? Kasi pro-democracy kayo. Napaka-ironic naman nito. 'Di ba? Unang-una, hindi rin naman nagsasalita yung tao. Ngayon, ganito sana. May kalayaan din naman kayong may kalayaan din naman kayong mang-criticize lalo na public figure to. Dapat, ang ginawa nyo, hintayin nyo siya magsalita. Pag nagsalita siya, yung argument niya yung tirahin nyo. 'Di ba? Pero yung gusto niyang suportahan, wala kayong paki doon. 'Di ba?
Parang katulad sa amin, ano, anti-FLM kami. Now, may mga nagagalit sa amin na pro-FLM. Pag nagsalita sila, yun ang lalabanan namin, yung argumento nila. Ano ba yung, kaya lang sometimes, ang mga argumento ng mga pro-FLM, nakatulong ka na ba? Tanggalin mo ang maskara mo, inggit ka lang. Mga mabababaw eh. 'Di ba? Siguro, halimbawa, doon siya may educate doon. Kung halimbawa, naniniwala kayong mali yung paniniwala niya, no? Pag nagsalita siguro siya. Pero kung nag-share siya ng post at huwag naman kayong huwag naman kayong, kayo gusto nyo rin ba yon? Na halimbawa, paano kung halimbawa, majority ang DDS? Tapos ikaw, nakita ka nag-share ng post ni BBM or ni Leni Robredo, binanatan ka dahil doon. Gusto mo ba yon? Tanggalan yung karapatan mo na sumuport? 'Di ba? Questionin niyo siya pag naglabas na siya ng saloobin. Or pwede naman tanongin no, Joshua, ba't mo sinuportahan 'yan? Gusto namin malaman. Ngayon pag nagsalita siya, may pagkakataon din yung pag-unawa na hinihingi niyo sa sarili niyo, ibigay niyo din sa iba. Hindi lang kayo ang entitled sa sa pang-unawa. 'Di ba? Kasi yan din yung sinasabi niyo sa mga DDS kadalasan yung let me educate you. I-educate ka, gusto nyong pakinggan kayo. Bay makinig din naman kayo sa iba. Kahit ba naman pinangungunahan nyo na sa isipan nyo na walang kwenta ang sasabihin nito dahil DDS nga sa pananaw nyo, 'di ba? Hayaan mo magsalita at yung sinabi niya dun ngayon yung tapatan nyo ngayon ng argument. 'Di ba? Sometimes yan din ang matagal ko na sinasabi eh. Pagka halimbawa, suportahan na ganyan para kasing nag-iisip ako ng magandang word eh. Parang sometimes kasi mali eh. Kasi sa 2028, I'm so sure may manok kayo, no? May manok kayo pinupusuan nyo yata, ako naman kasi wala naman akong wala na akong pake nakakabuist kahit sino na lang eh. Ang bet nyo siguro dyan si Leni Robredo or narinig ko si Risa Hontiveros ba? Tandaan nyo mga men, no? Ang election ay numbers game. Numbers game talaga election. Sa na nga lang, sa trial na nga lang ni VP, numbers game na eh. Kilala mo doon kung sino talaga yung kakampi ni Vice President Sara. Kilala mo doon yung mga kaaway ni Vice President Sara. Numbers game po talaga yan. Kaya lang, ang nakikita ko, mas inuunan yung insultuhin yung mga supporter. Tandaan nyo, kailangan nyo din yung mga supporter na yon na boboto sa inyo pagdating ng susunod na eleksyon. 'Di ba? Kaya nga na landslide si si Bongbong Marcos nun versus Leni Robredo eh. Kasi yung ugali nyo, masyado kayo elitista. Pero masabihin nyo, supporter ni Bongbong bobo. Yes, I get, no? Sometimes, kahit ako din may kaaway sa argument, no? Minsan nasasabihan kong bobo. Dahil bobo naman talaga. Ang problema kasi, ang hindi nyo naiintindihan doon, ang election ay numbers game. Kailangan, yung sinasabihan mong bobo na yan, ay maging kakampi nyo dapat yan. Para kayo yung iboboto. Nangyari, inaway nyo ng inaway. Di lalong mas lalong inayawan kayo. Hindi nyo napapansin, sila Bongbong Marcos noon, kuhang-kuha talaga yung puso ng Pinoy nung dati. 'Di ba? Ang ganda ng presentation nila. Kayo, anong ginawa nyo last election? Lagi nyo pinapakita na kayo yung matalino, kayo yung Alam nyo, sometimes, no, kailangan ligaw-ligawan nyo rin yung binoboto nyo eh. Yung binoboto, yung botante nyo.
Kaya pag every time na ano no, every time na nagbabasa ako ng mga ano, ng mga post ng mga anti-Duterte, no? Tak na lang yan. Sabi kong ganun. Aasa kayong mananalo kayo sa ganyan? Eh di lalo kayo hindi ibiboto ng... Pero mo, instead na antirahin si Sara Duterte, tinitira yung mga ano, yung mga supporter, ang mga DDS ay bobo, ang mga DDS ay bobo. Eh paano boboto sa inyo? Kailangan yung boto ng mga yon, tanga. hindi nyo kailangan kontento na. Tandaan nyo ha, si Robin Padilla, number 1 sa survey. Tandaan nyo, walang hiya. Survey. Robin Padilla. Diyos ko, magbago na kayo ng style nyo. Panahon pa ni Duterte na presidential elections, ganyan na yung style nyo, maliit ng kalaban nyo. Hindi nyo makukuha ang boto nun. Ayan o, kita nyo. Oh, ang nakalagay dito, Robin Padilla. Currently leads the 2028 senatorial election in recent voter preference survey. 48.4%. Diyos ko. Hindi ko nga maintindihan sa inyo kasi instead na kung halimbawa galit kayo kay Sara Duterte, si Sara Duterte, Robin Padilla, tirahin nyo sila bato. Pero wag yung mga supporter dahil may chance kasi na makuha nyo sila. Pag nakuha nyo yung mga supporter, kasama nyo yun, nabuboto dun sa manok nyo. Kailangan nyo ng boto. Hindi patalinuhan ng eleksyon. Nasa Pilipinas kayo. Hindi patalinuhan ng eleksyon dito sa Pilipinas. Dito, sayawan lang ng kandidato, mananalo na. Nako. Tapos sasabihin nyo, matatalino kayo kaysa sa DDS? Diyos ko. Muntik na nga si Bong Revilla eh. Biruin mo ha, yung during election, pang ilan si Bong Revilla? Tingnan natin ha, election result. Ako gusto ko si Jokno nun. Nung time na yon, tingnan natin ha, election result 2025. Gusto ko si yung lahat ng full list. Pero si Jokno, nasaan siya? Tingnan natin yung full list ha. Para maintindihan niyo ibig sabihin, baka mamaya sabihin niyo na naman, ako eh, anti-pinklawan ako eh. Hindi eh. Tingnan natin ha. Yung winning... Ito. Pinapakita na dito sa list. So top 1 si Bongo, Bam Aquino. Buti nga pumasok si Bam eh. Bato, tandaan nyo ha. Malalakas pala talaga ang DDS oh. Bongo, Bato, Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid. Tingnan mo, walang nananalo, di ba? Ramon Bong Revilla, oh. Ito ha, just imagine, pang 14th place. Wala naman sinasabi, nagbudots lang yan. Abby Binay, Benher Abalos, Jimmy Bondok, 17. Asan si dito? Manny Pacquiao. Philip Salvador, 19. Natalo ni Philip Salvador si Busita. Heidi Mendoza, gusto ko rin to eh. Natalo ni Philip Salvador yan. Willie Revillame, Attorney Vic Rodriguez, Tolentino, Doc Willie Ongo, 27, Gringo Hunasan, Luke Espirito, Apollo Kibuloy,
Calyod. Wala si ano, si hindi ba tumakbo si ano, si Jokno? O nung panahon ni Duterte 'yon? Gusto ko yung si Jokno eh, si Shell. Nung panahon yata ni Duterte tumakbo 'yon. Pero you get what I mean, ano? Ang daming muntik nang pumasok na ano. Yan, Jimmy Bondok, Bong Revilla, si Willie Revilla. Di ba, men? Sa kabila ng ano, sa kabila ng pag-e-educate nyo, hindi patalinuhan yung ano, yung election sa atin. Mga kababayan ko. Although na gusto nyo nga naman, naiintindihan ko, no, mga kakamping, gusto nyo nga naman mag-educate ng tao. Kaya lang, yung approach nyo, hindi talaga nagwo-work. Panahon pa ni Duterte. Baguhin nyo yung style. At tanggalin nyo yung pagka-kontrabida ang dating, yung mga elitista. Kasi alam nyo, nai-imagine sa inyo ng, ano, ng ordinaryong tao. Para kayong ano yung villain sa mga teleserye ng mga mayayaman eh. Every time na tapos pag nagsasalita pa kayo, pa-English pa. Yun ang ayaw ng mga Pilipino. 'Di ba? Ang goal kasi maipasok nyo yung kung gusto nyong ano, umunlad ng Pilipinas at maipasok yung manok nyo. Kailangan nyo talagang manligaw ng tao, hindi mang-away. Kasi kung patuloy yan, yung salita kayo ng salita na bobo ang DDS, bobo. Pag naging solid na naman uli ang DDS next election, iyak na naman kayo. 'Di ba? Yun ang dapat ipe-prevent, yung maging solid yung kalaban nyo. Ngayon, kung ayaw nyo makinig at feeling nyo nagwo-work pa rin yan, top 1 na naman si Robin Padilla, di bahala kayo. I'm so sure, may mga bobo na naman na hindi makakaintindi dito sa sinasabi ko. May mga away na naman dyan sa baba. 'Di ba? Baguhin na ang approach. Hindi na nagwo-work yung ano, yung let me educate you, once in your life, ano, ibaba nyo ng level yung ano, yung pakikipaglaban. Kailangan nyo muna makisama. Pag nakuha nyo na yung puso nung ano, nung kalaban, saka nyo ngayon iturok yung gusto nyong ipaintindi. Kasi ngayon nakaaway nyo yan at supporter yan nila Duterte, nila Sara. Hindi makikinig sa inyo yan. Kailangan maganda yung approach nyo. 'Di ba? Ilang taon na kayo nakatira sa Pilipinas? Dapat alam nyo na yan, yung mga ganyang bagay. Kaya nga napapansin nyo, mas maraming gusto magpa-albularyo dito sa atin kaysa magpa-doktor eh. 'Di ba? Kasi ang doktor, ang dami-dami salita, ang dami-dami albularyo, madali. Pagpunta mo na, alam na agad ng albularyo yung sakit mo. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin? Medyo i-tone down nyo ng konti yung ano, tsaka wag muna kayong mang-insulto ng ano, ng kalaban. Insultuhin nyo man, ano, siguro yung mga mismong ano nila, manok nila, yan, sila BP Sara, sila, sino pa ba? Whatever, no? Makisama muna kayo. Tandaan nyo, ilang taon na lang, 2027 na next year, isang taon na lang, mag-e-election na uli. Ano, papairal na naman nyo uli yung pagiging elitista nyo. Ito na yung chance nyo, may 2 years pa kayo ng chance para baguhin yung style nyo. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.